Nitong January 19, 2026 ay nagkaroon ng Senate hearing tungkol sa flood control projects kung saan ay may lumabas na dalawang bagong testigo na alias Maria at Joy. Ayon sa dalawang testigo, sila umano ay staff ng tenant ng 30 Tamarind sa Forbes Park. Sila umano ay pinaalis at positibong kinilala nila si Curly Discaya na siyang nakaharap ng mga ito. Ang sinabi umano ni Curly Discaya sa kanila na ang may-ari ng bahay ay si Romualdez. Ngunit ayon sa legal na mga dokumento, lumalabas na ang nakabili ng naturang bahay ay ang Golden Peasant Holdings Corporation. Ang tanong ng marami, bakit nadawit ang pangalan ni former House Speaker Martin Romualdez sa isyong ito? Ano ang koneksyon niya sa Golden Peasant at totoo nga ba na siya ang may-ari ng nabanggit na bahay? We are working for our boss, Rico Ocampo, who was the previous tenant of 30 Tamarind at Forbes Park. 30 Tamarind. Kayo yung mga staff ni Mr. Rico Ocampo. Kami po, yes po, office staff po ni Sir. Na siya yung tenant doon sa bahay na naibenta noong April 2023. Go ahead. That is Continue. correct, Your Honor. And then, during that time, January 29, we were CC'd sa email sa boss namin that we are being evicted January 31 at 3 p.m. Dapat nakalabas na kami ng place. Unfortunately, sa sobrang dami po ng gamit, we weren't able to comply with their deadline. So, we have asked TJ Conti, who is the broker from Turnkey Properties. Nakipag-coordinate po kami to have an extension. And we were given until February 3, I think, to, that was already 2024 po. And eventually you were evicted. And who informed you that you were being evicted? We were informed by our boss po. It was parang email po ng law firm. And then sinisi po kami ng boss namin for us to be aware that we have to leave the place by January 31, 2024 at 3 p.m. Yeah, I was able to talk to your boss, si Mr. Rico Ocampo. And he made mention na meron kayong nakaharap nung you were forcibly being pushed out of the residence. Nabanggit niya si Curly Discaya. Would you confirm that? That was February 1 po. Yeah. TJ Conti, he introduced us to the contractor, but he didn't mention the name. Yeah. But how did you know that contractor being referred to by TJ Conti is actually Mr. Discaya? Well, actually, sir, we already mentioned to our boss nung lumabas yung mukha po ni Mr. Discaya. Nasabi ko, kamukha Saan lumabas ang sa mukha? TV po, when the flood control project is being brought up na. During the hearings? Yes, during the hearings. Okay, Sabi so- ko sa boss ko, sorry Yeah. about that. Sabi ko po sa boss ko tsaka sa colleague ko, tingnan nyo nga, ma'am, tingnan mo pong maigi itong mukha na to. Hindi ba ito yung contractor na pinakilala sa atin ni TJ Conti? And then we both agreed na siya nga. And he was physically there. He was physically there. How long did you talk to Mr. Discaya? It's less than 5 minutes po, pero kasi natandaan namin siya because he was the one manning the people na sinabihan pa na tulungan kami para mapabilis yung pag-move out namin. Kindly narrate the conversation that took place between you and Mr. Discaya at that point in time. Okay, during February 1 po, it was just a short introduction by TJ Conti. He mentioned that he is the contractor. And then February 2, medyo nagtagal po kasi nakiusap na nga kami na we really cannot matanggal lahat ng mga gamit dahil sa sobrang dami. And he also mentioned to us na contractor ako dito meron din kaming deadline. And then we both asked baka pwede po namin pakiusapan yung may-ari, yung bagong nakabili ng bahay
And then he also mentioned that si Romualdez ang nakabili. And then after po nun, As according to Mr. Diskaya. that is according Okay. to the contractors. Now, nandito tayo ngayon sa pagdinig, ano? Kung makikita niyo personal, si Carla Diskaya, makikilala niyo? Yes, Your Honor. Pakituro niyo nga kung nandito siya sa loob ng session hall. Lapitan niyo na lang kung sino dyan sa among the resource persons. Hindi, lapitan mo na lang at hawakan mo na lang sa balikat, hindi magagalit yan. Your Honor, okay lang po ba tanggalin nila yung face mask nila? Kasi sa totoo lang po, talagang hindi ko sila naaalala kahit sa panaginip ko na naginip It's not ako ng for you to bangungot. identify them, it's for them to identify you. No? Your Honor, wala po kasi akong maalalang transaction at saka That's your nakapas. option to deny. What we're establishing here is the fact that there are two witnesses present here under oath na sinasabing nagpunta ka doon at ninename drop mo, totoo man o hindi, si Speaker Romualdez na siya nagmamayari, bagong may-ari noong number 30 Tamarin Street sa South Forbes. Yun lang naman. Your Honor, gusto ko Isa- po sanang ma-identify po muna yung dalawang nagtuturo sa akin kasi kahit ni minsan po, hindi pa po ako nakakapasok sa South Forbes Park. Hindi ko pa nga alam kung ano mga uri ng mga bahay meron doon. So, malabong-malabo po talaga at wala po akong inuutusan na kahit sinong broker kasi takot po akong bumili sa mga lugar na yun. Ang kaya ko lang bilhin po ng mga lupa sa lugar lang po ng mga Pasig na hindi ganun kamahal ang presyo ng lupa. May nabanggit kayong law firm na kasama nung pagpapaalis sa inyo at pagpasok ng bagong may-ari. Aling law firm po iyon for the record? Sir, kung alam nyo rin, ang sinasabing si Speaker, pero si Speaker ba ang nasa deed of absolute sale? Kung hindi, sino? Kung alam ninyo. It's Golden Peasant po. Golden Peasant Holding Corporation, di ba? That is. Na ang major stockholder, isang nagngangalang Paras. Naintindihan ko na dapat balansehin yung expectation ng taong bayan doon sa ano, no? Na siyempre yung sa taong bayan medyo nababagalan sila. On the other hand naman, siyempre ginagawa lahat ng ating law enforcement at justice departments na siguraduhin na airtight, no? But I think noong Senate Blue Ribbon Committee nung Lunes, may napaka-importanting lead na nakuha doon si Senator Ping Lacson. Di ba? If we will recall, nabanggit noon sa isa sa mga video na ni Saldi ko, na sinasabi ko, yung videos naman niya, hindi lahat totoo. Pero merong totoo. He mentioned a house na 30 Tamarin Road. Di ba? Minention ni Saldi ko yun, na sabi, binili ni former Speaker Martin Romualdez. Pero nung time na yun, wala. Di ba? Pero noong Senate Blue Ribbon Committee hearing nung Lunes, ang pinakamahalaga doon ay natumbok ni Senator Ping Lacson yung lead. Na ang bumili ay isang kumpanya na nagpapangalan ng Golden Pheasant Corporation. Na ang 100% stockholder ng Golden Pheasant Corporation is si Attorney Jose Raulito Enoy Paras. Na yung Jose Raulito Enoy Paras may mga connections talaga kay former Speaker Martin Romualdez, di ba? Hindi lang dito sa isang kumpanya, meron pang ibang mga kumpanya, no? So it is a very important lead dahil napanood ko yung interview niya kahapon. Sabi niya, sa next Senate Blue Ribbon Committee hearing, ito na yung iimbitahan nila, yung si Attorney Jose Raulito Enoy Paras. So napaka-importanting lead yun dahil yun ang koneksyon noong 30 Tamarin, yun na nagdudugtong eh. Kung nandito yung 30 Tamarin, nandito si former Speaker Martin Romualdez, paano mapagdudugtong? So ngayon, unti-unti nang napagdudugtong dahil yung Jose Raulito Enoy Paras, konektado kay former Speaker. So yun ang kahapon, doon sa isang interview na napanood ko, na iperpursue naman nila itong yung stockholder na to. So makikita na natin kung ano yung mga ano. Because he is a director in corporations connected kay former Speaker Martin Romualdez. So may link na ngayon. So yun ang lead na sinasabi ni Senator Ping na tutulong sa ating prosecution agencies.